Hello, everybody. Good evening, ladies and gentlemen. Me and Wish are in front of you. Yes, My, sir. my Apo is a handsome guy. You. Yeah, and we will be talking about the 30. What did that Third. mean, Daddy, Tata, Toto? What did that mean? It does mean that we will be talking about the 30. You know who the 30 is? No. He was the former president of the Republic of the Philippines. So we will just talk about him and his case at the International Criminal Court. Okay? My daddy watched that before. It is actually about the former president Yes. of our country. Oh, no. I draw my name. Oh, yeah, just call But my I draw name my and I'll name be there. here. But I draw my name. Yeah, you can write your name as I will speak. Okay, pasensya na po kasi ang apo ko hindi marunong mag-Tagalog. At kaya ng pag-usapan po natin na yun ay tungkol po kay Duterte. Alam mo ba? Do you know that the International Criminal Court has admitted that they lack evidence against Duterte? Do you know that? Alam mo ba na umaamin ang ICC na kulang pala sila ebidensya laban kay Duterte? Oh, may apo is going somewhere else. Ito po yan at nalaman natin na talaga palang hindi lang maamin ng tuluyan ng International Criminal Court pero lumalabas po sa kanilang mga aksyon ay kulang sila sa ebidensya. Bakit ko nasabi na kulang sila sa ebidensya? Sapagkat po, nag-anunsyo pa sila, nag-aapila sila sa mga Philippine mga police officers, mga law enforcement. At sa kanilang website, na nag-apila sila kung maaari mga pulis na ginamit nun sa war on drugs ay magpapalista magiging testigo laban kay Duterte. Yan po sinabi. Bakit pa nila kailangan kung may kaso pala sila? Ibig sabihin, kulang kanilang ebidensya laban kay Duterte. Alam mo ba, mga kaibigan ko, sa Pilipinas, pag nagpalabas ka ng warrant of arrest, kagaya niyan sa flood control projects natin, kung nagpalabas ka ng warrant of arrest, ibig sabihin sapat ng ebidensya mo. Tinatawag yan ni Remulla na may prima facie evidence with evidence of yes with sufficient evidence of certainty of conviction. Ibig sabihin may ebidensya na pwede na makonvict. Pero what happens in this ICC case? Nagpalabas sila ng warrant of arrest laban kay Digong ay wala pa pala silang kaso. So, napaka-unfair. One thing more that is unfair is that normal lang ho kung kumakaso ang kahit sinong piskal o pulis ay kumakaso lahat po ng may kinalaman sa krimen ay sabay-sabay kinakasuhan kapag may ebidensya na. Pero in this case, hindi sa ICC ay iba. Sa Pilipinas po, pag nagtapos nag-imbestiga ang pulis, may mga ebidensya ng hawak, sinasampahan po yung una yung gumawa ng krimen mismo. Pag-usapan natin ang krimen na murder, ang pumatay mismo yung una nakasentro sa investigasyon ng pulis. At ang pulis kung mag-imbestiga ay wala pa silang kinakasuhan. Sa Pilipinas, sa ngayon, sa pinalabas ni Remulla na memorandum, ay dapat ay magtulungan ang pulis at saka piskal sa paghanap ng ebidensya. At binago pa ni Remulla kuno ang standards ng ebidensya na kailanganin bago isampa ang kaso. Ang tawag nila dito ay prima facie with proof of certainty of conviction.
Ibig sabihin sa Tagalog niyan, proof of certainty of conviction ay may katibayan na hawak na sapat para makonvict ang akusado kung hindi na makapagdepensa ang akusado. Kaya tama si Fredis Cana. Parang nanluloko lang tayo, piniluloko tayo eh. So, ngayon, dito sa Pilipinas, kung ako yung abogado halimbawa na kinuha ng mga biktima, hindi po ako magsasampa ng kaso. Hindi ko pa umpisahan kung kulang-kulang. Tapos, ang gagawin natin, hanapin natin ang lahat ng kasama sa kaso. At sabay-sabay kinakaso. Kasama ang mastermind. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Dapat dating malaman na lahat ng kasong krimen, pati na doon sa ICC, ay ang ginagamit na ebidensya para masintensyahan ang kinakasuhan ay yung tinatawag na proof beyond reasonable doubt. Anong ibig sabihin ng proof beyond reasonable doubt? Walang kaduda-duda yung ebidensya na guilty nga yung tao. Ganon din po sa ICC, proof beyond reasonable doubt. So, sa Pilipinas, sa tagal na po ng aking karanasan bilang abogado sa trial court, hindi ko kayang patunayan ang isang tao na mastermind kung wala akong ebidensya na ang tao ay namatay, ang tao ay pinatay. Siyempre, biron din ibang namatay lang sa sakit. So, kailangan ko mapatunayan na namatay sa pamamagitan ng autopsy report at saka sertifikasyon ng doktor. At kailangan ay makikilala natin kung sino yung pinatay. Pagtapos natin makikilala kung sinong pinatay, sunod na step natin ay alamin natin kung sinong aktual na pumatay. Ngayon, para pag makukuha natin ang pangalan ng tao na aktual na pumatay, kailangan siguraduhin natin na may ebidensya din tayo nagtuturo na direct evidence ang tawag dyan. Direktang ebidensya para magtuturo sa tao na aktual pumatay. Ang hirap po magpapatunay ng krimen kung circumstantial evidence lamang ang ating pagbabasihan. Anong ibig sabihin ng circumstantial evidence? Ibig sabihin, it so happened na nandun ka sa isang sitwasyon, isang lugar, although hindi ka nakita na ikaw pumatay, pero malalaman na walang ibang pwedeng pumatay kundi ikaw lang. Example, sa loob ng bahay nangyari ang krimen, sarado. Tapos, may namatay sa loob. Tapos, yung isang tao lumabas sa bahay. Nahuli siya. At tinignan sa loob, walang ibang tao kundi yun lang taong lumabas. Yan po ay tinatawag namin na circumstantial evidence. Sa Tagalog pa, ebidensya na nagkakataon na nandoon ka. So, sino pumatay? Nahuli ka, lumabas ka sa bahay. Hindi namin nakita kung sino pumatay na tao sa loob. Pero ikaw ay lumabas ng bahay. Nagkataon, ibig sabihin, nagkataon na lumabas ka ng bahay na nalaman na may tao sa loob na pinatay. Ang tanong, ikaw bang pumatay noon na nakita? Yan ang tawag doon circumstantial evidence. Pero wala tayong nakita na siya nga pumatay. So, kaya pinupuntos ko, ang hirap patunayan nung nagkakataon lamang. Kailangan direkta. So, kung direkta, makikilala na ngayon natin ang kung sino pumatay. Kasunod yan, hindi po sa lahat ng oras na yung pumatay ay siya lang mismo ang nagdesisyon na pumatay.
May tinatawag po ng motibo. Lahat po ng klaseng pagsasagawa ng krimen, lalo na yung krimen ng pagpatay, ay may motibo. Ano yung motibo? Yung nagtulak sa isang tao para magpatay ng isang tao. Ano yung motive? Ang motibo po ay hindi isang ordinaryong gusto lamang. Yan po ay tinatawag na napamakapangyarihan na kagustuhan na gumawa ng isang bagay. Yan pong makapangyarihan na gusto niyang patayin ng isang tao. So, ibig sabihin, lahat po ng police investigators, kapag pagdating sa krimen, ay naalam ang pinakamagaling na police investigator na para magagamit niya, makukuha yung ebidensya na magagamit ang abogado para sa pagpresenta ng ebidensya, kailangan alamin niya perfect siya sa kung ano ang motibo sa papatay. Kung malaman niya na kung ano motibo, alamin niya na ngayon ang lahat ng taong tinitingnan niya, tinatawag niya POIs, Persons of Interest. Ano kaya, sino kaya dito may motibo? Yan. Hinahanap ang motibo kung wala kang nakitang ebidensya na makapagturo kung sino ang nakapatay. So kung makilala mo na ngayon ang taong may motibo, maaring kung may ibang pumatay, maaring yan ang mastermind. Sa pamamagitan ng pagbigay ng pera o ano man ang promisa o kung ano man ang pinag-usapan nila, may isang tao na hindi nagpartisipar sa pagpapatay pero siya yung utak. Yan ang pinag-usapan ko, ehemplo, halimbawa. So ngayon, kung halimbawa, wala tayong ebidensya na alam na natin kung sinong pumatay, ngayon may tinutukoy tayo na mastermind. Ano ngayon ang gagamitin nating ebidensya para ma-connect natin yung taong tinutukoy natin na mastermind para mapabilanggo natin? Anong ebidensya? Pinaka-the best, siyempre, ang ebidensya na direkta na malalaman na magpapakita na yung taong pumatay ay sugo ng taong nagpapapatay. Pero ang problema po rito, hindi po natin pwedeng gamitin ang taong pumatay na magiging testigo para ituro yung taong nagpapatay. Bakit? Hindi po yan ebidensya. Halimbawa, nahuli ang pumatay. Ang pumatay ay nagsabi, inutusan lamang po ako halimbawa, inutusan po ako ni Duterte na patayin yan. Ladies and gentlemen, yung pagsasalita nung taong pumatay na nagsasabi na inutusan siya, sa tingin mo ba ay sapat na para i-convict mo yung nagsugo? Ang sagot yan, hindi pwede po, hindi pwede. Bakit? May tinatawag tayo sa doktrina ng ebidensya na res inter alios acta. Nang ibig sabihin, yung salita ng isang tao ay hindi mo pwedeng gamitin laban sa isa pang tao. Bakit? Siyempre, salita, hindi mo na mapanghawakan ng salita niya. Kahit sabihin niya, siya nag-utos sa akin, hindi pwede. Kailangan, anong kailangan? Kailangan makahanap tayo ng iba pang ebidensya na magpapakita na yung taong tinuturo mo at saka yung taong pumatay ay may kutsabahan silang dalawa. Pero gagamitin mo ang ibang ebidensya. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng gamitin ang salita ng taong pumatay para maitawid mo at maikonvict mo ang taong tinuturo niya na siyang nag-utos. Nangyari po yan ilang beses na pero pinaka-popular sa aking isip na maalala ko na nangyari yan ay si Jose Villarosa na congressman at naging gobernador ng Mindoro Occidental. Nahuli ang pumatay sa mga anak ni Ricardo Quintos. At doon yan, nahuli dyan sa Mamburao, Occidental Mindoro. Tinuro ng hinuli na si Jose Villarosa
ang nag-utos sa kanila para patayin ang dalawang anak ni Ricardo Quintos. Anong nangyari? Absuelto si Jose Villarosa kasi iyon lamang ang ebidensya nila. Wala nang iba. At ang katwiran ng korte, res inter alios acta. Hindi mo pwede na maitali ang ibang tao dahil lamang sa salita ng isa pang tao. Kailangan may hiwalay ka ng ebidensya para magsasabi na mayroong kutsabahan ng dalawa. So, ibig sabihin, maipakita mo muna sa ebidensya ang kutsabahan sa loob ng conspiracy bago ka kapapayagan na gagamitin mo ebidensya yung salita ng isa sa mga sindikato laban sa lahat ng kasapi ng sindikato. Para malaman mo yung kung paano the act of one is the act of all. Nililiktur ko po yan sapagkat ito ngayon ang sitwasyon ni Duterte. Paano nangyari na sinampahan mo kaso ang mastermind? Hindi ko alam. Si Gloria matalino to. Yung kaibigan ko eh. Gloria, paano mo makonvict ang mastermind kung wala yung mga taong pumatay? Kaya dito mo makita kung gaano kabubo o talagang may motibo lang talaga na para hindi na makatawid at hindi mananalo mga Duterte sa 2028. Kaya nagbigay kayo ng pera, pag-request ng warrant of arrest ang prosecutor ng ICC, binigyan ng bilyones ni trilyanes para magsampa. Bakit si Duterte lang sinampahan mo ng request na ipa-aresto? Bakit hindi yung kasama sa mga iba pang mga pagpapatay? Dapat sinama mo yung mga pulis mismo na pumatay. Kasi hindi mo mapapatunay na si Duterte ang nag-utos kung wala kang ibang ebidensya. Pangalawa, ang problema natin, napatunayan na ba natin na ang pagpatay ay krimen? Para maging krimen ang pagpatay ng mga pulis, ito ang patunayan mo. Na ang pagpatay ay walang dahilan kundi pinatay niyo lang. Kasi kung magdepensa yung pulis na huliin mo, sabi niya, nanlaban po kasi. O yun, kung totoo yan ang nanlaban, absuelto yung pulis na pumatay. So, ibig sabihin, patunayan niyo muna na guilty ang mga pumatay bago niyo mapatunayan na guilty si Duterte. Binabanggit ko ito sapagkat ito ang magpapaliwanag kung bakit nananawagan ngayon ang International Criminal Court Office of the Prosecutor sa mga Pilipino na mga pulis na lumantad kayo at tumulong kayo sa investigasyon. Hinahanap nila mga pulis na may direktang alam kung paano pinatay ang mga tokhang victims. Anong ibig sabihin yan? Ibig lang sabihin yan ay walang ebidensya ang ICC. Wala silang ebidensya nung naghingi sila ng warrant of arrest laban kay Digong Duterte. Ganun na ho kasimple. At dagdag ko na patunay na wala silang ebidensya ay ang katotohanan na si Duterte lamang ang hiningi nila na arestuhin. At ituturo nila na mastermind na nag-uutos bilang national policy or state policy or organizational policy na magpatay ng tao. Tandaan niyo po, patunayan ninyo na nagpapatay lang si Duterte na walang dahilan. Sasabihin, mga adik kasi yan, mga tulak, kailangan mapatunayan na ang lahat ng pinatay ay pinapatay ni Duterte na walang dahilan. Ano ang pruweba? Magsalita kay mga taga-UP dyan na magagaling. Hinahamon kita, Attorney Conte. Hinahamon kita, Attorney Jesus Palsis, na tinatawag na falsus in unus, falsus in omnibus. Hinahamon ko, pati si Attorney Rene Dino de Leon. Kung magaling ka, sige nga. Patunayan niyo kung paano magiging guilty si Duterte. Si Attorney Gabriel Andres. Lumabas ka, magkipagdebate ka sa akin.
Ano mga pruweba mo para mapatunayan mo na guilty si Duterte? Bakit? Patunayan nyo kung bakit ang nirequest lamang ng prosecutor ay si Duterte lamang arestuhin. Bakit hindi sabay-sabay pinarequest na paaresto ang lahat ng gumawa ng krimen? Hindi nyo po mapapatunayan na si Duterte ay nag-usugo kapag hindi nyo mahuli ang mga pulis na pumatay. Di ba? Logic lang yan. Logic lang yan. Anong klaseng korte? Sinira nyo lang reputasyon ninyo, ICC. Kayo naman ng mga pre-trial chamber, mga judges, bakit kayo pumayag? Dahil binigyan kayo ng bilyon-bilyon Trillanes? Wala ko iba nakita na dahilan. Wala pong rason para mag-aresto kayo ng isang tao lamang na si Duterte lamang. Dapat sinama nyo pati yung killer. Ang hirap ng ginawa ninyo. Masisira lalo ang reputasyon ng ICC. Kaya nga kayo binababoy ni Trump eh. Binababoy ni Putin eh. Binababoy ni Netanyahu. Ngayon, mag-anunsyo kayo, itong anunsyo nila para malaman nyo na nagsasabi ko na totoo. Ito pang anunsyo nila. Ayan, nakita nyo ba? Witness appeal. Witness appeal. Ito po ay inanunsyo ng ICC. Tingnan nyo. Oh, ICC ano? May logo ng ICC sa taas. Papatawag sa witness appeal. Anong ibig sabihin yan? O, basahin ko. Sa English. The Office of the Prosecutor of the International Criminal Court is investigating allegations of crimes against humanity, including killings, torture, and sexual violence perpetrated as part of the so-called War on Drugs campaign between 1 November 2011 to 19 March 2019. For more, please see Republic of the Philippines. The office is appealing for direct witnesses to these incidents, including members of the Philippine National Police and other law enforcement agencies who were involved in these incidents to come forward and speak with members of the Office of the Prosecutor. Those who wish to do so can visit the following link to confidentially provide initial information. It's https://appeals.icc/cpi.int. Nakasulat din sa Tagalog. Yan, panawagan ng ICC para sa mga saksi. Kalagayan sa Republika ng Pilipinas. Ayan, imbestigahan ng tanggapan ng taga-usig ng pandaigdigang hukumang pangkrimen ang mga aligasyon ng mga krimen laban sa sangkatauhan, kabilang ang pagpatay, torture, at karahasang sexual na sinasagawa bilang bahagi ng tinatawag na kampanyang digmaan laban sa droga sa pagitan ng 1 Nobyembre 2011 at 19 Marso 2019. Nanawagan kami sa mga direktang saksi sa mga pangyayaring ito, kabilang ang mga miyembro ng PNP at iba pang mga alagad ng batas na sangkot sa mga pangyayaring ito na lumapit at pagkipag-ugnayan sa amin. Kung nais ninyong gawin ito, maaaring bisitahin ang sumusunod na link upang kumpidensyal na makibahagi sa amin ang inyong paunang impormasyon. Ayan, tingnan natin na Cebuano. Cebuano, patawag og mga saksi, sitwasyon sa Republika sa Pilipinas. Ang opisina sa prosecutor sa International Criminal Court nag-imbestiga sa mga aligasyon sa mga krimen batok sa katauhan, mga nahimo
nga nahimo sa Pilipinas, lakip ang mga pagpatay, pagtorture og sexual nga kapintasan, isip kabahin sa gitawag nga kampanya sa gubat batok sa droga tali sa Nobyembre 2011 o Marso 2019. Nanawagan ang opisina sa mga direktang saksi sa mga panghitabo, lakip na mga membro sa Philippine National Police o guban pang mga ahensya nga nagpatuman balaod nga nalambigit sa ani nga mga panghitabo, mga muduol o bukasulti sa mga membro sa opisina pagsumiti og impormasyon nga luwas. Nakita niyo na? So nakita ninyo? Ebidensya na wala talaga silang ebidensya. Ha? Yan. Ano kayo nang ibig sabihin yan? Nakakalungkot. Nakakalungkot na ganun ang sistema ninyo. Umaamin kayo na wala pala kayong mga ebidensya tapos nagpa-aristo kayo. At kung nagpa-aristo kayo, isang tao lang, mastermind lang. Bakit wala kayong pinaristo ng mga bababang tao na pumatay? Ibig sabihin, wala kayong ebidensya. Ano ba ngayon mangyayari sa inyo pagdating sa confirmation charges? Nakakahiya kayo. Ito lang yun ang isyu nila. Hindi pa natin pinag-usapan kung may authority ang ICC laban kay Duterte. O wala. Sige, andyan na lang ating may ganun ng kaiksi ang ating diskurso ngayon. Naniniwala na tuloy ko, pinabigyan lang ni BBM ng pera yung ICC ng mga prosecutor tsaka judge para lang mahuli si Duterte. Ang target nila, wala nang bubuto kay Duterte kay Sara kung mahuli si Duterte. Ang nangyari, bumaliktad. Pati ako na baliktad. Kasi ginamit nyo nang huli kayo ng tao na walang rason. Kidnapping ang ginawa nyo. Kaya kakampi ko talaga si Duterte dito kasi batas ang pinaglalaban ko. Batas natin na bawal ang pagkidnap pero binabalik ninyo, bend the law. Fred Liscano, very educational ang vlog niyo po, attorney. Salamat po. Robert Alonso, walang manonood dito. Kawawa naman. Ay marami pong nanood sa Facebook. 15 na po. Rodi Rabi, Dr. Kasing, you are always in our prayers. Salamat po. Argo, hindi pwede host. Puro circumstantial evidence lang host. Hindi ka pwede, kaya kailangan direkta. Argo, lagot sila, nahihirapan sila. God bless, sabi ni Pastor Rodi Rabi. Enjoy ako na like. Kiko ko TV, si Coco at po, wala na kasanib. Wala na kasing ibig sabihin po. Lunod na kasi ang ICC. Kaya for sure binayaran ni Adik through mga rebuilding nagkaso kay Tatay Digong. So doon nga sila kumuha ng pambayad doon sa mga mali-malitang pera na diniliver po ni Saldico doon sa Romualdez residence at pinaghatian ni Romualdez at saka ni Bongbong Marcos. At yun po ang ginamit na pinadala doon sa pinadala sa pamamagitan ng cryptocurrency at binigay sa mga ICC na judges at saka prosecutor. So, Gilly Ramirez, good evening po. Good PM Sir Toto, shout out, Virgie Piquero. Maya pabigay sa mga kabalin ko lahat. Baray na banggi sa mga Bicol doon. Mayong gabi sa mga Ilonggo. Mayag gagabi sa mga waray-waray. Tapos sa mga Ilocano na imbang rabi. Maradyaw nga duyom sa mga Surigao doon. Marayo doon sa mga Tausog. Mapya kagabi sa mga Pakat, Agop, Pagari ng mga Maguindanao, Agop Maraw, Virgie Piquero. Bulok talaga ICC dito. Emi Biray, Virgie Piquero, Conti Calvo, Conti Bubo, Atty. Conti Bubo. Jess Morano, Calvo, tinawag ko Calvo, Galaxy, tama po kayo sir. Jess Morano,
ang daming video ni Duterte na umaamin siya. Hindi po yun sapat, Jess, kasi proof beyond reasonable doubt. Ang sinabi niya lang, wala po siyang inamin na video. Sinabi niya lang, kill, patayin ninyo. Basta ng laban. Badje Piquero, ICC, bulok-bulok. Baski Rapallo, magandang gabi po. Attorney, Val, kumusta na kayo, Val? Kailangan gawin na natin ang kaso natin. Jess Morado, billion ni Trillanes, Ungas. Cesar Hugar, maayong gabi. At sa mga taga-Pulubulok, maayong gabi. Raimundo Ribucas, hindi yan sila magdebate. So hindi mga abogado. Kapag hindi sila magkipagdebate, ibig sabihin po, bubo sila. Ganun lang. Siyempre, abogado din ako dati. Magkipagdebate sila sa akin. Yung militaries, Taragis, dapat isama din ng ICC yung mga naging biktima ng mga drug addict. Saan? Paano isasama? Paano isasama? Sinong gagasto? Kahit dapat nga sa Pilipinas na lang kaso para wala ng gasto. K3 Aro, sana puntahan ng mga Pinoy ang link na binigay ng ICC at maglahad kung anong pinatay. Dapat ay testigo kayo, nakita nyo mismo. Hindi pwede yung biktima lang kayo dahil ang inyong kaanak namatay. Hindi po yan hinanap. Ang hinanap dito yung testigo mismo na direktang nakakita. Edwina Grampa, good PM Katoto. Tanong ko lang po, pag na-absuelto si Perade, pwede pa ba kasuhan ang mga taong nagkaso yung yes, pwedeng balikan. Politika po, dadahilan kaya pinakidnap si Perade, wala talagang justice system para pera-pera na lamang. Adzar Alban, you did a good job, Toto Kausing. Salamat po. Adila Udango, conspiracy po yan ng BBM administration at ICC, binayaran ng ICC. Jerry Palatulan, shout out, sir, watching from Toril, Davao City. Maayong gabi sa mga taga Davao, taga Toril, o diya sa Mintal. So, Carmen YouTube channel. Good evening po, Attorney Engineer, watching from Baguio City. Maraming salamat sa libreng online class. Salamat po. O yan natuto na kayo sa akin kung anong yung mga ebidensya gamitin. Pagdating sa mga conspiracy. Yan, Catalonia. Maayong gabi, parente. John Suarez, instead na patunayan ni BBM si Duterte, pinakidnap na lang ng adik na ito. Ben Marwerte, nakinig ka na, Ben Reclamador. Joel, mayad, ng gabi po. Marilo Lapos, good evening po sir. Ang ganda po ng paliwanag nyo. Ben Marwerte, guilty yan eh. Bubo ka pala. Hindi mo naintindihan. Susana Gambua, good evening po, Attorney Toto Kasim. Kinindap ni Bangag si Tatay Digong kasi nagorgor si Tantoko na overdose na ni Lisa Tanas para pantakip sa isyo ni Pulburon. Joel, watching from Singapore po, Duterte pa rin. Sa Pilipinas, Duterte pa rin. Di ba yung kanta ni Tatay Digong? Rinaldo Guevara, Halonggid. Nats Pacardo, good PM dyan na toto, watching from Marvel. Ay, linti, galupok-lupok agi. Taga Marvel, mayong gabi. Mayong gabi kay Vice, Manog Mayor, Bing Pabi, Arakel. LC, Saavedra, ano pang mangyari sa Russia? Di pa ba may warrant din ng ICC? May warrant din si Putin. Vivian Perolin, good evening po, Dr. Kasing. Go lang kayo palagi at God bless you always. Take care and God bless you. Amen. Vivian Perolin, amen. Amen pala yun. Maayong gabi, Manong Toto. Watching and listening from Nabunturan, Davao de Oro. Full-blooded Ilonggo. Salamat, Gid. Ricky Albay. Tapos si Ben Marwerte. Kailan ka magtatapik ng Kong Libesti? Natapos ko na si Kong Libesti. Hindi mo rin pakinggan? Sayang. Napakinggan mo sana. Siya, magandang gabi po sa lahat. Lahat siguro, papalakpak siguro mga DDS. Yan lang. Magandang gabi po.
Paki-like lahat, paki-like para man magiging mataas ang algorithm natin.